sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Mawi ang daigdigan, lahat ng naroon. Mawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Minamahal kong mga kapatid, hinihingi ng tawag ng kabanalan na suriin muna natin ang ating mga sarili bago tayo makitungo sa ibang tao. Sa ating kasalukuyang pamumuhay, kung saan tila sanay na tayong punahin ang lahat ng ating nakikita at naririnig, inaanyayahan tayo ng Panginoon na magpigil at pagnilayan kung paano tayo dinadala ng ating kapabayaan patungo sa ating pansariling kasiraan. Ialay natin ang ating mga sarili sa misang ito at hilingin kay Hesukristo ang isang mapagpatawad at mapayapang sarili na siyang maging pagkakakilanlan natin bilang kanyang mga tunay na alagad. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin,
salwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan. Sa pagsamba sa iyo ng may panatag na kalooban, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Pag niliglig mo ang bistay, maiiwan ang magaspang. Pag ang tao'y nagsalita, kapintasay lumilitaw. Ang gawa ng magpapalayok ay sa hurno na susubok. Ang pagkatao ng sinumay makikita sa usapan. Sa bunga ng punong kahoy, nakikilala ang ginagawang pag-aalaga. Sa pangungusap ng isang tao, damdamin niya'y nahahalata. Huwag mo munang pupurihin ang isang tao hanggang hindi nakapagsasalita, sapagkat doon mo pa makikilala ang tunay niyang puso't diwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Katulad ng palma, ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Parang mga sedro, kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginooy tunay na matuwid. Siya kong sanggalang, matatag na batong, walang bahid, dungis. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kapag napalitan na ng walang pagkabulok ang nabubulok at napalitan na ng walang kamatayan ang namamatay, matutupad ang nasa saad sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag?
Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang mga alagad ng patalinhaga, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang dahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing," gayong hindi mo nakikita ang dahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang dahilan sa iyong mata at makakakita kang mabuti. Sa gayoy, maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy na namunga ng masama, at walang masamang punong kahoy na namunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma, at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti, sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama,
sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puno at puso, sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Pakibati mong katabi mo ng magandang umaga. Simulan natin ang ating pagninilay sa isang kwento. Isang araw, mayroong elepanteng naliligo sa ilog. Sino pong naliligo sa ilog? Matapos maligo, naglakad ang elepante pauwi. Sa kanyang daan pauwi, mula sa malayo, natanaw niya ang isang grupo ng mga baboy na nagtatampisaw sa putikan. Sino po ang natanaw ng elepante? Anong ginagawa ng mga baboy? Nagyabang yung isa sa mga baboy sa kanyang mga kasamang baboy at sinabi, "Panoorin niyo ako kung paano ko takutin ang elepanteng paparating." Oh, yabang. Oh, yabang nung baboy. No, nagyayabang, no? Sino bang mas malaki? Siyempre, yung elepante. Pero ang mayabang na baboy, tatakutin daw niya ang elepante. Kaya umahon sa putikan ang mayabang na baboy at unti-unting lumapit sa elepante. Mula sa putikan, pinanunood ng mga kasamahang baboy kung ano ang gagawin ng mayabang na baboy sa elepante. Habang papalapit, ang mayabang na baboy, dahan-dahan na gumigilid sa tabi ng daan ang elepante. Halos mamilipit ito para lang wag mapalapit sa mayabang na baboy. Namangha ang mga kasamahang baboy sapagkat tila natakot ang elepante sa mayabang na baboy. Tumiklop, gumilid, tumabi ang elepante. Ang hindi alam ng elepante, siya ay pinapanood ng isang unggoy na nakabitin sa puno. Sino pong nanunood? Nang makalagpas ang elepante sa mayabang na baboy, bumaba ang unggoy mula sa puno. Lumapit sa elepante at nagtanong, "Ang laki-laki mo, bakit ka natakot sa isang baboy? Ikaw pa yung gumilid. Ikaw pa yung tumabi. Ikaw pa yung namilipit. Pinagtatawanan ka tuloy nung iba pang mga baboy." Sumagot yung elepante. Sabi niya, "Hindi ako takot sa baboy na iyon. Sa totoo lang, pwede ko siyang hinampas ng ilong ko. Pero dahil siya ay maputik, kapag ginawa ko iyon, mapuputikan din ako. Kaya ako na ang tumabi. Ako na ang umiwas dahil ayokong marumihan." Ang moral lesson, sadyang may mga taong
dapat iwasan. Hindi lahat nilalabanan at hindi lahat pinapatulan. Mga kapatid, ito po ang tinuturo sa atin ng ating mga pagbasa sa linggong ito. Ang kilalanin ang mga taong dapat iwasan at hindi pinapatulan. Sa ating unang pagbasa, tinuturuan tayo ni Propeta Sirach kung paano makikilala ang isang tao. O bago ka umiwas, kailangan kilalanin mo muna ang iiwasan mo. At pag sinabing pagkilala sa tao, hindi lang ito ibang tao. Kailangan ito rin ay pagkilala sa sarili. So itong tinuturo ni Propeta Sirach, hindi lang para kilalanin ang iba, kundi kilalanin ang ating sarili. Ayon kay Propeta Sirach, medyo matalinhaga yung kanyang pagtuturo. Sabi niya, para makilala ang isang tao, para daw itong pagbibistay. Alam niyo po ba yung pagbibistay? Di ba pag may gumagawa ng bahay, yung buhangin, binibistay, ano yon? Yung merong ganon na kahoy, square o rectangle, tapos may screen, tapos ilalagay doon yung buhangin, tapos uugain para maghiwalay ang purong buhangin at matira ang bato. Di ba? Ganon yung bistay. Sinasala, inuuga ang buhangin para humiwalay sa bato. Ganito daw ang pagkilala sa tao. Nililiglig o inuuga na parang bistay. Sa ganito, lumalabas ang gaspang ng isang tao kapag inuga, kapag nasubok, kapag humarap sa pagsubok. Ganyan daw nakikilala ang tao. Kapag inuga, sinubok, lumalabas ang gaspang. Para din daw itong palayok. Ganito rin ang pagkilala sa tao. Parang palayok sa hurno na susubok ang tibay ng palayok. Ano yung hurno? Yung lutuan ng palayok. Doon nasusubok ang palayok kung matibay. Kapag dumaan sa matinding init. Kapag nainitan ng sobra at nabiyak, nabasag ang palayok, doon makikitang hindi matibay. Parang tao, kapag humarap sa matinding pagsubok at nabasag at nabiyak o nasira, doon mo makikita o makikilala ang tao. Doon mo makikita kung matibay itong tao. Ganito, nakikilala ang tunay na ugali ng sarili at ng ibang tao kapag humarap o humaharap sa pagsubok. Samantala, sa ating ebanghelyo, makatalinhaga din na ipinakita ni Jesus kung sino ang taong dapat iwasan. Muli po, hindi lang ito tungkol sa ibang tao, tungkol din to sa ating sarili. Kung meron tayong ganitong ugali, iwasan natin. Kung makita mo ito sa ibang tao, iwasan mo. 3 ang ibinigay ni Jesus. Una, sabi niya, iwasan ang isang bulag
na umaakay sa isa pang bulag. Malinaw. Kung ikaw ay bulag, hindi ka makapag-aakay ng isang bulag dahil parehas kayong mahuhulog. Kaya, kung bulag ka, hindi ka hahanap ng isa pang bulag para akayin ka. Iiwasan mo ang isa pang bulag. Ang hahanapin mo, yung mayroong mata na nakakakita. Wala po itong pinagkaiba sa taong walang alam pero nagtuturo. Aba, magpapaturo ka ba sa isang taong wala namang alam? Di ba hindi? Ganon din sa isang politikong wala namang nagawa pero kumakandidato. Oh, di ba? Iboboto mo ba yung walang nagawa? Siyempre hindi. Iboboto natin yung mayroong ginagawa. O kaya, kumakandidato, pero hindi naman nakatapos. Ito, ganito, yung mga taong dapat nating iwasan. Isang bulag na umaakay sa isa pang bulag. Pangalawa, sabi ni Jesus, iwasan ang pumupuna ng puwing ng iba, gayong sariling tahilan hindi nakikita. Ano ba yung tahilan? Yun yung malaking kahoy na nakaharang sa iyong mata. Puna ka ng puna ng puwing, pero ikaw, mas malaki ang balakid sa iyong mata. Ito yung taong puna ng puna, pero sa sarili niya, maraming kapuna-puna. Pintas ng pintas, pero marami din namang kapintasan. Ang ganitong klase ng tao, hindi lang iiwasan, kundi dapat hindi pinapatulan. At pangatlo, sabi ni Jesus, ang mga dapat iwasan, ang may bungang masama. Iwasan ang may bungang masama. Kapag sinabing bunga, dapat ito ay maganda, hindi pangit. Sino ba naman nagkagusto ng pangit na bunga? Sino ba namang bumili ng pangit na prutas? Kaya kung makinis, dapat makinis, hindi magaspang. Kung matamis, dapat matamis, hindi maasim. Maayos na bunga, hindi bulok. Dahil walang taong nagkagusto sa bulok. Meron po ba ditong gusto ng bulok? Taas nga yung kamay. Di ba wala? Ayaw natin sa bulok. At walang taong pumili ng masamang bunga. Kaya sa pagpili, tingnan kung mabuti at maganda ba ang bunga. Kung bulok, masama at pangit ang naging bunga, iwasan, layuan, huwag piliin. Malapit na ang araw ng ating pagpili. Pwedeng ito yung mga pamantayan na ating gawin. Kapag bulok ang bunga, iwasan. Huwag nang piliin. Mga kapatid, sadyang sa mundo, may mga masasama. Kaya't dapat maging matalas sa pagkilala sa mga ito para alam mo kung sino ang iyong iiwasan, lalayuan, at hindi papatulan
Dahil kung hindi, pwede kang mahawa. At ang mas masakit, pwede kang mapasama at pwede kang masira. Amen? Amen. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami lumalapit at dumadalangin sa iyo ngayon, Ama, upang makita at madama namin ang iyong anak na si Jesus sa aming bawat kapatid na tulad namin kailangan din ng pag-unawa at pagmamahal. Buong kababaang loob kaming dumudulog at mananalangin. Ating sambitin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tunay na lingkod at pastol nawa ang aming Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, upang makaakay nila ang bawat binyagan tungo sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang pag-unawa at pakikinig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging mabuting tagapagtaguyod nawa ang bawat lingkod bayan ng talento at potensyal ng bawat mamamayan tungo sa paglago ng bawat nilang nasasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawan tulungan ng mga doktor, nurse, at mga social workers ang mga kapatid nating may sakit, may kapansanan, mga matatanda, at iba pang mayroong matinding pinagdaraanan sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Huwag nawa kami magkaroon ng talaan ng masasamang gawain at kasalanan ng aming kapwa. Sa halip ay makapamuhay nawa kami ng may pasensya, pangunawa at pagmamahal sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng mahabaging pagliligtas ng iyong anak na si Jesus, makapasok nawa sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, bigyan mo kami ng pusong mapagpatawad upang maging daan kami ng iyong kapayapaan na siyang handog mo sa mundo nung isinilang si Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. O Diyos,
awang di mabilang. Tanggapin mo, yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin na magandang paraan na may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagbubugay sa iyong kadakilaan, dinarakila ng lahat ang naparitong mong anak na siyang nagmulat sa bulat, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo
ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. What have we to offer that does not fade or wither? Can the world ever satisfy the emptiness in our hearts? In vain we deny. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. When will you cease running in search of hollow meaning? Let His love feed the hunger in your soul till it overflows with joy. You yearn to know. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. In Him alone are we saved. Magsitayo po ang lahat. manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panginoon, At sumayo rin. pagbabasbas ng Pong Jesus Nazareno, mahal na Pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaykeng taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati